Mga kaagri, noong nakaraang Sabado ay itinampok natin sa ating programa ang Biyaheng Bukid Diaries ni incoming Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol. Sa pamamagitan ng ating special report ay nagkaroon tayo ng overview kung ano-ano nga ba ang kanyang mga plano upang makamit natin ang tuloy-tuloy na progreso sa sektor ng agrikultura. Isang magandang buhay mga ka-agri! Kumusta po kayo? Ikaw Marie, how are you today? Tulad ng ating mga ka-agring nanonood ngayon, Christian, I'm also feeling fine. Mabuti yan kasi today's episode, Marie, will be our last episode. Last episode? As in we're going to go off air? Hindi, panic mode ka naman kaagad eh. Patapusin mo muna ako. Today will be our last episode for the month of June. Ikaw naman kasi mayroon ka pa last episode na nalaman. Well, on a more serious note, Marie, I'm sure that the public already know that former Governor of North Cotabato, Manny Piñol, will be our incoming Agriculture Secretary. And he pronounced last week in a Farmers Forum the incoming Regional Executive Director of DAR of O12, and our office is currently preparing for the transition or the turnover of documents in the new administration. Pero bago pa man yung mga transitions na yan, Marie, we will have a quick look back on the management reforms and innovations implemented by our current Regional Executive Director, Amalia Hayag Datukan, which exalts Region 12 as one of the best performing regions in the country. Bukod dyan, Christian, narito naman po ang mga istoryang dapat niyo tutukan ngayong araw. Sa patuloy nating pagpapalabas ng kwento ng mga regional winners sa ating Gawad Saka Search 2016, ang tagumpay naman ni Fernando Montemayor na isang successful small animal racer ng Pulumulok, South Cotabato ang aming ihahain sa inyo. Halina't ating tukuyin kung paano naging next big thing ang kanyang mga kambing sa ating Tatak Agribida. Tiyak isang hitik at makabuluhang araw na naman po ang ating pagsasamahan mga ka-agri. Kaya narito na po ang ating isang oras sa programang handog sa inyo ng Department of Agriculture 12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Kaya sabay-sabay na nating tuklasin at palaganapin ang ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Surgeon! Magkamit ng dagdag na kalaman upang saka palaisdaan, mapagkakitaan ng mamamayan sa agrikulturang pangkabuhayan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Ito'y programang pangkabuhayan at dito ika'y tutulungan. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, programang dapat tangkilikin. Agrikultura'y binigyan pansin para sa ating mga mitiin. Agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant, agri tayo, Sok Sergeant. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos
kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Palay, bigas, kanin. Huwag sayangin. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Masarap kumain, lalo na pag may kanin. Pero ngayon, di lang bigas ang isinasaing. Ano pong gagawin niyo? Magsasaing ng... Rice? No, corn grits. Ano po? Halika, I'll teach you. Kain na! Salami dyan! Boy, sarap na? Maisustansya pa! Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. Anong baon mo? Meron akong cookies, juice, at chips. Ikaw? Meron akong apple, biscuit, water, at puting mais. Puting mais? Bakit meron ka ba? Sabi kasi ni Mommy, ang puting mais ay sagana sa nutrisyon. At nagbibigay sa akin ng energy. Pagod na ako. Buti ka pa, mabilis ka tumakbo at di ka mabilis mapagod. Kaya nga lagi akong kumakain ng puting mais para iwas sakit at pure energy para sa batang maliliit. Ito, kain ka din. Sa ulo ng ating mga balitang agrikultura ngayong linggo, incoming Agriculture Secretary Emmanuel Piñol humarap sa mga magsasaka ng North Cotabato sa kauna-unahang Farmers at Agri-Stakeholders Forum sa Bayan ng Mlang. Pagtatamo ng pambansang kasapatan sa bigas, isa sa mga bibigyang pansin ng pamumuno ni incoming Agriculture Secretary Piñol. Agritalino Year 3 winners nagkaroon ng lakbay-aral sa ilang natatanging sakahan sa Soxargen at Davao Regions. At para ihatid sa inyo ang detalye ng mga balitang ito, narito si Miss Nelma Limba Ambulodto. Narito na ang detalye ng ating mga balita. Bago siya umupo sa June 30, 2016 para pamunuan ng kagawaran ng pagsasaka, hinarap ni incoming Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang daan-daang magsasaka ng lalawigan ng North Cotabato sa kauna-unahang Farmers at Agri-Stakeholders Forum sa Bayan ng Mlang. Mula sa Mlang, North Cotabato, maki-agribalita kay Nelly Escote, Ilan. Mismong si incoming Agriculture Secretary Emmanuel Manny Piñol ang naging panauhing pandangal sa kauna-unahang Farmers at Agri-Stakeholders Forum na pinangisawaan ng lokal na pamahalan ng Mlang. Ang naturang Farmers Forum ay sinagawa sa Municipal Gymnasium noong June 17 na dinaluhan ng higit sa 300 magsasaka mula sa 17 bayan at isang lungsod na sakop ng lalawigan ng North Cotabato. Pero bago ang forum ay naging saksi muna si Piñol sa oath-taking ng mga nahalal na lokal na opisyales na kinabibilangan ni na Mayor-elect Rosel Abonado, Vice Mayor-elect Joselito Piñol kasama ang 8 miyembro ng Sangguniang Bayan. Sa kanyang mensahe, inihayag ni Piñol na magbibigay ang kanyang administrasyon ng 15 milyong piso sa Don Bosco Multipurpose Cooperative para sa pagpapatayo ng warehouse at iba pang istrukturang kailangan ng kooperatiba. Dito ko sa Don Bosco, dito ka na mahaw, puwerte kamahal na pamahaw ang nahimo. 15 milyones. 15 million ang commitment ko. Parilis ko kay Undersecretary Berna Romulo para sa warehouse sa Don Bosco. Sinabi rin ito na magpapatayo rin sa bayan ng Mlang ng cold storage facility sa tabi ng existing AA slaughterhouse doon. I would like to commit the construction of cold storage facility to Pansang Aton Slaughter A warehouse. AA slaughterhouse, no?
tupadan kasing cold storage, kay umpisahan naton ang pangabuhi nga mauswag sa probinsya ng Cotabato. Bukod sa mga proyektong ito, ayon kay Piñol, mas maraming intervention pa ang matatanggap ng mga magsasaka sa bayan dahil napili ito bilang isa sa magiging pilot areas ng mas pinalawak na farm mechanization program. I would like to tell you that I have chosen, walay pabor-pabor, my hometown as the pilot area, one of the 6 pilot areas sa bilog ng Pilipinas where we will start farm mechanization. Okay? Traktora, planters ang paray, harvesters ang paray, kanang kinanglan nyo, yata ko. I have asked Undersecretary Bernadette Puya, Romulo Puya, to allocate an initial 500 million for this project. Isa rin sa mga bibigyang pansin ni Piñol ay ang pagtatamo ng pambansang kasapatan sa bigas upang matigil na ang rice importation. Hindi kita pwede napabayaan ta ang panguma. Bala nyo, sa unang panahon, nagadepende kita sa importation ta sa bugas, hindi na pwede karon. Kaya ang Vietnam, Thailand, Cambodia, naigo naman sa El Nino. Ang kinakahadlukan ko, ni Presidente, nga pagkapot sa panahon, nagdungan kita na naigo sa El Nino, patay ka. Huwag kasi mabaklan. So it is a must that we must be able to achieve rice sufficiency in this country. That is the reason why, for the next 2 cropping seasons, under my leadership and the leadership of the President of the Republic of the Philippines, Rodrigo Roa Duterte, suportahan namon ang mga humas ang humay kang mais. Libreng abono, libreng pinhi, for the next 2 cropping seasons. Lantawan nyo, kung may mga areas na muda na pwede tamnan sang paray, nga kinahanglan nyo lang, kung wise irrigation, kinahanglan nyo water pump, hatagan takamo water pumps. Nag-uulat para sa Agritayo Soksergen, ako si Nelly Iscote Ilanan. Sa kaugnay na balita, libreng binhi at abono, mas maraming makinaryang pansakahan at iba pang assistance para mas mapataas pa ang rice production sa North Cotabato ay ilan lamang sa mga interbensyong agad na ipamimigay ng incoming Agriculture Secretary Manny Piñol sa mga magpapalay sa probinsya. Ayon kay Piñol, tututukan ng kanyang pamumuno ang pagtatamo ng rice sufficiency sa bansa. Mula pa rin sa bayan ng Mlang, Maki-Agribalita kay Lito Mariano Sal. Sa naturang Farmers at Agri-Stakeholders Forum sa Mlang, North Cotabato mga ka-agri ay pinakinggan ni incoming Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ang mga proyektong kinakailangan ng mga magsasaka sa lalawigan ng North Cotabato. Ayon kay incoming Secretary Piñol, idinisenyo ang naturang forum upang kanyang personal na babatid ang mga interbensyon mula sa pamahalaan na gusto ng mga magsasaka upang makamit nila ang mas mataas na produksyon lalo na sa palay. Hinimok ni Piñol ang mga partisipante na maging specific sa kanilang mga tanong lalo na sa rice production kung saan isa ito sa magiging prioridad ng kanyang pamumuno sa DA. Pero bago nagsimula ang open forum ay pinesenta muna ni North Cotabato Provincial Agriculturist Engineer Eliseo Mangliwan ang kasalukuyang status ng rice industry sa lalawigan. Nabatid sa kanyang ulat na nasa 60,000 hectares ang rice area sa probinsya kung saan humigit kumulang sa 44,000 dito ay irrigated areas. Tinatayang nasa 70% naman ng kabuuang irrigated areas ang efficiently served ng iba-ibang irrigation systems. Paano mo mamubuligan para nga mag-increase ang inyong production? Ikatatlo, ano pa nga livelihood programs ang gusto ninyo? Number 4, ano nga mga farm-to-market roads ang importante nga kinahanglan fundingan ko? Number 5, ano nga mga communal irrigation projects ang kinahanglan nyo nga hatagan ko sang pondo? Number 6, kung waay ka po sing source ng tubig, ano nga mga areas ang nakakinahanglan sang shallow tube well o bomba nga kinahanglan makamatupod mo sa tubig? Bukod sa palay pagtutuunan at mas palalaguin pa ni Secretary Piñol ang livestock sector at isa sa mga gagawin nito ang mas malawak na hog racing program. Gusto ko ibalik yung ato hog racing project na hari na kami nabawan. Suportahan ko liwat na at agad na kamo sa ligong na suporta mga baktin, mga init, suportahan na kamo sa papahimo sa local
Ag-racing, sir. Ag-racing or poultry racing, itong native chicken. Isinapubliko rin ng incoming Agriculture Secretary na tututukan din ng kasalukuyang administrasyon ng pagpapaunlad ng industriya ng niyog at target ng kanyang pamumuno na makapagtanim at makapag-replant sa higit sa 1 milyong hektarya ng coconut areas. Ang atong coconut industry i-rehabilitate atong, we will plant an additional and or replant 600,000 hectares over the next 6 years. Kompleto na. May binhin, may sibila, abono, nagpatit, may irrigation kung kinakalan nyo. Intercrops and intercrops. And of course, coconut coffee, coconut cacao, coconut abaka, when it is viable. Okay? Wala kayo magambal na po ng buon nyo. Kung diin tama ang lupa para sa muna nga intercrop, then we will do it for you. The good thing is, this is plant now, pay later. Pattern after North Cotabato. Natanong din sa talakayan ng tungkol sa Cocoa Levy Funds at sinabi ni Secretary Piñol na kasama sa mandato ni President-elect Rodrigo Duterte ang pagbabalik ng pondo sa mga coconut farmer pero dadaan muna ito sa mahaba at legal na proseso. Nag-uulat para sa Agri Tayo Soxergen. Ako si Lito Mariano Salve. Sa iba pang balita, bilang karagdagan sa kanilang papremyo bilang Agri-Talino winners, isang educational tour sa Soxargen at Davao regions ang sinalihan ng mga ito mula June 16 hanggang 19. Binisita ng grupo ang ilan sa mga natatanging proyekto na ipinatupad ng DA12 at ilan sa mga successful at worth emulating farms sa rehiyon. Saan-saang lugar pa kaya dinala ang mga Agri-Talino winners na ito? Sundan sa Agribalita ni Christian Matuliano. Bilang bahagi ng inisyatibo ng Department of Agriculture 12 na mahikayat ang mga kabataan na mag-enroll sa mga agri-fishery-related degree program, isinagawa ang 4 na araw na educational tour sa Regions 11 at 12 noong June 16 to 19 kasama ang mga Agri-Talino Regional Finalists at ang kani-kanilang coaches. Unang binisita ng grupo ang DA12 Balindog Research and Experiment Station sa Balindog, Kidapawan City kung saan ipinakita sa kanila ng mga empleyado ng DA12 na nakabase sa nabanggit na istasyon ang mga laboratorio ng mushroom production at banana tissue culture. Sunod na pinuntahan ng grupo ang kilalang kauna-unahang organic colored rice exporter ng bansa, ang Don Bosco Multipurpose Cooperative sa bayan ng Mlang, North Cotabato. Doon ay pinakita ni Don Bosco Multipurpose Cooperative General Manager Romano Laurilla ang proseso ng produksyon ng organic colored rice at inilahad din nito ang malaking papel na ginagampanan ng kooperatiba sa export program ng bansa. Binisita rin ng grupo ang mga sakahan ng mga kilala at nagbigay dangal ng mga magsasaka ng Region 12. Kabilang dito ang Latog Farm sa Bagong Bayan, Isulan, Sultan Kudarat na pagmamayari ni 2014 Outstanding Rural Woman National Winner na si Rebecca Latog. Rodriguez Farm sa Banga, South Cotabato ni Ginoong Marciano Rodriguez, Gawad Saka National Finalist at Apostol Farm sa Coronadal City na pagmamayari ni Ginoong Daniel Apostol na matagal ng isang organic agriculture advocate. Parte rin ng biyahe ang pagbisita ng grupo sa kilalang agri-tourist spot sa rehiyon ang bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato. Sa mga huling araw ng lakbay-aral ay tinungo ng grupo ang Davao City at binisita ang mga kilalang pasyalan sa lungsod tulad na lamang ng Gap Farm at Davao Crocodile Park. Sa kanilang 4 na araw na paglalakbay ay may mga aral na napulot ang mga kabataan at mga guro na maaari nilang magamit at maibahagi sa kanilang kapwa. Natutunan ko po talaga dun na gamitin po yung space talaga ng ng lupa sa farm mo. Tapos ang ganda po kasi tingnan pag marami kang tanim, nakakagaan po ng loob. I-share ko din po yung natutunan ko po from day 1 hanggang sa day 4 po at yun po, sana din matutunan din po nila kung ano po yung natutunan ko po dito sa Lakbay-Aral. Nabisita rin po namin yung mga awardee po ng Department of Agriculture. May mga natutunan din po kami base po sa kanilang mga karanasan, sa mga pinagdaanan nila, at kung paano nila yun hinandle. Pinarealize din po sa akin kung gaano ka-importante yung agrikultura kasi yun po yung backbone ng ating bansa. Isa sa buhay ko ito, gagawin ko po yung mga natutunan ko at isi-share ko po sa mga kagaya ko pong kabataan. Doon nakita ko na yung mga farms na hindi namin pa nakita before, first time namin yung nakita,
nakita talaga namin na talagang as in, ang ganda pala. Doon mo makikita yung iba't ibang sistema ng pagsasaka, yung integrated farming, mga ganun na klaseng mga farming. Iba-iba yung pinakita nila sa amin. Yung pinaka-importante doon is yung alam mo kung yung mga area, kahit konti lang pala yung mga area, kung diligent ka lang talaga, kung marunong kang gumamit ng mga area mo, pwede maging feasible lahat yun ba. So yun yung gusto kong i-share sa mga estudyante na it doesn't mean na porke maliit lang yung area, wala ka nang magawa. Parang ganyan ba? So gusto kong i-share sa kanila na itong maliit na area, pwede nating gawing feasible yan lahat. Kikita tayo ng malaki sa area na ganito lang. Yung lahat na pinuntahan natin during the Lakbay Aral, talaga very educational. From, as what I told you na yung from Kidapawan down to Mlang hanggang nag-abot ng Bagong Bayan, marami kaming natutunan. Hindi lang kami ang mga coaches, pati rin aming mga bata na tinatanong namin kung ano ang nakuha nila, marami. Hindi nila ma-express ang kanilang kasayahan yung sa ating educational tour. Dahil sa pagkakataong maging bahagi ng Agri-Talino Lakbay Aral, walang pagsidlan ang kanilang kaligayahan at taos-pusong pasasalamat ang kanilang ipinaaabot sa pamunuan ng DA12 sa pangunguna ni Regional Executive Director Amalia Hayag Datukan. Maraming salamat po talaga sa Department of Agriculture sa opportunity po na binigay nila sa amin kasi this is one of the best experiences po na encounter ko po. Maraming salamat po sa Department of Agriculture kasi hindi po namin mararanasan ito at hindi po namin ma-realize kung gaano ka-importante yung agrikultura sa buhay namin. We really thank the DA for letting us experience this kakaibang experience na kung saan nakita namin yung mga lugar na we have not been before. Noon lang namin nakita na yun pala, marami lang pala dyan sa tabi-tabi natin yung mga magaganda at saka yung mga pwede nating pagkukunan ng source of income natin kung marunong lang tayo. Hopefully, ganito na opportunity na ibibigay pa rin by next year. Yan, we're very much happy. Okay, thank you very much. Never ending ang aming pasasalamat sa Department of Agriculture. Nagpapasalamat po ako sa oportunidad na binigay nyo sa amin. Ito po yung napakagandang program na ibinahagi nyo sa amin na marami po kami natutunan. Yung knowledge po na in-impart nyo sa amin, yun po ang pinakamaganda na experience namin na agriculture profession is the best profession in the entire world po. Ang Agri-Talino na isinasagawa ng DA12 sa pangunguna ng Regional Agriculture and Fishery Information Section ay tagisan ng talino sa agrikultura na nilalahukan ng mga high school student sa buong rehiyon. Nag-uulat para sa Agri-Tayo Soxurgen, ako si Christian Matuliano. At yan ang unang yugto ng ating mga balita. Susunod. Mga proponent group ng proposed enterprises sa 2016 sumailalim sa Social Environmental Safeguards Orientation. Curriculum review at upscaling ng IPM FFS implementers isinagawa ng DA12 sa Gensan. Sundan ang detalye ng mga balitang yan sa ikalawang bahagi ng ating Agri-Balitaan dito lang sa Agri-Tayo Soxurgen. Alam niyo ba na ang Pilipinas ang itinuturing na pinakamalaking coconut producer sa buong mundo? Ang coconut oil ay isa rin sa top commodities na ina-export ng bansa sa iba't ibang bahagi ng daigdig. The value of soil. Soil is wonderful. Well, of course, we live on it. And if it is fertile, it can produce marvelous things. Fertile soil puts food on our plate. But the number of plates is growing, and more meat ends up on these plates. And part of what we previously put on our plates, we now put into our petrol tanks.
This again requires more fertile soil. Productive land is becoming scarce. In 1960, there was still almost half a hectare of farmland for every person on Earth. In 2020, there will be only around a third of that left. Consequently, even unsuitable land is being turned into farmland. No wonder land grabbing is on the rise. Fertile soil is precious, but instead of looking after it, we try to extract the maximum yield from it. But overusing land or cultivating unsuitable land leads to soil degradation. We need healthy soil to produce crops and timber and store and purify water. Soil provides us and our environment with important ecosystem services. Degraded soil makes us vulnerable. Unsustainable land management is sometimes the result of ignorance, and it sometimes results from poverty, where land users have no other choice. Land degradation is driven by things like cutting down forests, overgrazing, monoculture, salination, overuse of fertilizers and chemicals, or farming on sloping ground leading to soil erosion. Not to forget climate change, which alters the drought and rain patterns. But not only does climate change contribute to soil degradation also worsens climate change because degraded soil can store less carbon. But why does all of this matter so much? Well, because it takes 2,000 years to generate about 10 centimeters of topsoil. That is a long time. Soil is a practically non-renewable resource whose overexploitation is costing us dearly. For example, Niger loses approximately 8% of its gross domestic product to overgrazing and excessive salinity in rice paddy fields. Solving these problems through sustainable land management would save 2/3 of this money. Globally, soil degradation is an expensive business. Already it costs every person on Earth $70 each year, which in total is about $490 billion. To this, one needs to add the indirect costs of environmental and humanitarian disasters, such as water shortages, yield shortfalls, or dust storms. The consequence is damage to health, forced migration, famine, and eventually conflict. But how can we prevent this? First of all, it is very difficult to take all these possible consequences into account in planning processes because it is so hard to recognize the true costs of our inaction. With the right figures, we could make the right decisions. We have to include the value of the soil services and the cost of land degradation into our calculation. Then it becomes obvious that using soils in the way that most of us do today is simply not economically viable in the long run. To solve this problem, we set up the Economics of Land Degradation Initiative, ELD. We want to find out more about these actual costs by bringing together scientists, decision makers in politics and industry, and local land users, and we want to take a global approach. How high are the costs of inaction? What are the potential benefits of adopting sustainable land management practices? What needs to be done? Land degradation has to stop. Knowledge about the costs must be passed on and become part of the decision-making processes. Sustainable land management isn't free, but in the long term it is the much cheaper option. It is the only way to preserve one of mankind's most precious assets, the wonderful, fertile soil. Sa pagpapatuloy ng ating mga balitang PRDP tayo mga ka-agri, binigyang kaalaman ng Philippine Rural Development Project ng DARPCO-12 ang mga opisyal at miyembro ng proponent groups ng ilang proposed enterprises para sa taong 2016 tungkol sa kahalagahan ng Social Environmental Safeguards o SES. Para sa karagdagang detalye, maki-agribalita kay Carl Ulysses Aguilion.
Sumailalim sa Social and Environmental Safeguards o SES Orientation Seminar at Workshop ang mga proponent groups ng mga 2016 Proposed Enterprises sa ilalim ng IRIP component ng Philippine Rural Development Project o PRDP. Ang aktibidad na ginanap sa Coronadal City noong 15 hanggang 16 ng Hunyo ay pinangasiwaan ng SES Unit ng Regional Project Coordination Office o RPCO 12. Layunin ito na mapaunawa sa mga proponent groups ang mga dapat nilang i-comply sa pagsusulat ng kanilang business plan kung pag-uusapan ang SES. Si SES Focal Person Norberto Leisa ang nanguna sa pagpresenta ng mga kaalaman hinggil sa social and environmental safeguards. Para sa social safeguards, ang ilan sa mga dapat isaalang-alang na factor ay kung sino ang mga benepisyaryo, ano mga indigenous cultural community o indigenous people ang mabebenepisyuhan, at kung ang subproject ba ay may masisirang mga tanim o crops. Samantala, para naman sa environmental safeguard, dapat ding tingnan ng mga proponent groups ang paligid ng project site at ikonsidera kung kasama ito sa mga protected area of natural habitat. Kabilang din dito ang pagkokonsidera sa topografiya ng project site, potensyal ng pagbabaha sa area at status ng environmental clearances. Ang mga proponent groups ng 2016 Proposed Enterprises na dumalo sa seminar workshop ay ang Sinawal Small Farmers Association para sa cocoa syrup, Pinagakan Agrarian Reform Beneficiaries Cooperative para sa whole nut and white copra, at Natural Farming Producers para sa organic fertilizer na pawang galing sa General Santos City. Kasama rin sa aktibidad ang mga proponent groups mula South Cotabato na kinabibilangan ng Cocoa Growers Association para sa Cacao Tableya, Tibod sa Katibawasan Multipurpose Cooperative para sa fermented dried beans at Regional Mango Industry Development Council para sa fresh mango. Bago ipresenta ang mga tupiko hinggil sa SES, nagkaroon muna ng presentasyon ng bawat component ng PRDP. Nag-uulat para sa Agritayo Socsargen. Ako si Carl Ulises Aguilion. Bukod sa North Cotabato, mas maraming farmer cooperators na rin ang interesadong magsimula ng kabuhayan na may kinalaman sa community-based mushroom production project. Ilan na nga sa kanila ay ang mga farmer cooperators sa bayan ng Lake Cebu sa South Cotabato. Itinuro at sinanay ni Dr. Angelita Abrazado, Mushroom Project Coordinator, kasama ang mga staff nito, ang mga partisipante hinggil sa produksyon ng white oyster mushroom na pagkaraan lamang ng 40 araw ay maaari na nila itong anihin. Umaasa si Abrazado na magiging masagana rin ang ani ng mga farmer cooperators upang mas malaking kita ang kanilang makukuha mula sa nasabing proyekto at bilang dagdag na rin sa kanilang regular household income. Higit sa 60 mga provincial, municipal at city integrated pest management o IPM coordinator ang dumalo sa curriculum review at upscaling ng IPM FFS field implementers sa Rehiyon 12. Ang aktibidad ay ginanap noong June 14 hanggang 15 sa General Santos City. Pinangunahan ni Senior Science Research Specialist Ludovina Dumaya at ESETS Team Leader Maricel Frando ang 2 araw na performance review na layong mapag-usapan ang mga napapanahong issue gaya na lamang ng climate change. Tinalakay din dito ang kahalagaan ng trees outside forest, aqua diversity at ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga kababaihan sa larangan ng agrikultura. Aktibong sinusuportahan ng Department of Agriculture 12 ang Kabalikat sa Kabuhayan Project ng SM Foundation Incorporated. Sa kanilang project launching kamakailan lang, ipinahayag ng mga opisyal ng SMFI at SM General Santos City na sa pamamagitan ng kanilang KSK project ay matutulungan nila ang mga magsasakang yumaman. Katuwang ng SM Foundation ng DA12 at iba pang government agencies sa pagtataguyod ng kanilang KSK project na nakafocus sa community-based vegetable production. Sa loob ng 12 linggo ay sasailalim sa mga pagsasanay ang mga magsasakang sumali sa naturang proyekto at pagkatapos nito ay bibigyan sila ng mga starter planting materials. At sumainyo ang kalipunan ng ating mga balita ngayong linggo. Patuloy lang sa pagtutok dito sa Agritayo Socsargen. Alam niyo ba na ang kape ay isa sa most traded commodities sa mundo kasunod ng langis? Tinatayang nasa 400 million cups ng kape ang nakokonsume ng coffee drinkers sa mundo sa loob lamang ng isang araw.
Sayang. 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 Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Kung susumahin, mahigit sa 7 bilyong piso ang halaga ng nasasayang na kanin. Ang halagang ito ay maaari nang makabusog sa milyon-milyong pamilyang Pinoy. At makatulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang pamamaraan. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ano ba ang mga mabuting gawin upang hindi nasasayang ang palay, bigas at kanin? Hugasan ta siya, hugasan ta imbukas, pag-ubos, para wayroon malugpas, pag-asag ta sin tuwig, ibalik ta siya para lomsin tungkang, batway maugpas. Ginaobra ko, ginapasampok na sila kanong bala. Hinahinay kita ba siya para nag-aros manadaman sayang? Pang kita magluwag bihang palay, subay tiyo-tiyo bihayan, ba't daw wayroong malugpas, pang so pa kita mabaya pa kumaon, kita magbalik, palay ta, magsuno, sumuno. Bali, ubuso ay magtigang gani, kan charon lang ang pang-sakto lang kanya maubos ang tanan ng pamilya. El arroz ya po kita na de anoche kayo, pwede ko kita si fried rice. Kuha ka lang isang kaon mo nga sakto lang sa pinggan. Alamin at tandaan ang mga tamang pamamaraan upang iwasang masayang ang kanin. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture.
po si Fernando Montemayor, small animal raiser. At dito po kami sa Barangay Pagalungan, Pulumulok, South Cotabato. Nagsimula ang goat farm namin sometime 2010. Kasi nagtanong ako sa kaibigan ko, ano kaya ang magandang gawin sa aking maliit na farm sa Pulumulok. At sinuggest niya, bakit di mo subukan yung milk production ng goats? Pumunta ka sa Mount Carmel, tingnan mo muna kung paano nila ginagawa yon. So, pumunta ako doon at nagustuhan ko yung nakita ko doon sa Mount Carmel. Then, from there, nag-training ako. Then, later on, pati yung mga na-hire ko na mga kasama ko sa farm, kami lahat nag-training. Unang-una, tinuro sa amin, dapat bago kayo bumili ng stocks, magtanim muna kayo ng mga forage. So, isa-isa yan, tinanim namin, Rensoni, Indigo Pera, Caliandra Red, Caliandra White, basta marami yan. And then, meron pang sistema na pagtatanim. So, kailangan mix yan so that pag mag-harvest ka, meron ka ng salad, parang semi-garden salad yung ma-harvest mo. Kasi nung nag-umpisa kami dito, walang kuryente, wala ring barangay road na maayos. So, nakikidaan lang muna kami sa kapitbahay namin. And then, until such time na nag-donate kami ng daan para magkaroon lang talaga dito, along with other neighbors namin. So, after that, tsaka pa kinonek yung in-install yung kuryente. Kasi hindi magi-install ang Socoteco pag walang road, barangay road. So, nag-umpisa kami dito, ang gamit lang namin, lampara, walang kuryente. But then, hindi naman kami worried kasi may mga kasama naman ako dito and at the same time, nakatrain kami lahat. Kasi way back 6 years ago, sa Pulumulok, parang hindi pa masyadong kilala ang milk. Wala akong nabalitaan na nagproproduce ng goat's milk dito. So, mahirap i-convince sa umpisa yung mga tao na kasi nakasanayan talaga natin yung mga milk na nabibili sa supermarket. Until later on, may mga ilang customers kami hanggang naging loyal customers na namin. Then, hanggang ngayon, marami na kaming nadideliveran. Yung umpisa at yung present lang ang namin, nag-umpisa kami sa 10 heads. Tapos ngayon, may 103 heads na kami. But, in between, siyempre nagbebenta din kami ng mga lalaki, breeder or for meat. Yung processing facility namin, little by little yung pag-build namin yan. Yung building na yan, siyempre una namin yung tinayo, pero yung mga equipment, mano-mano pa yan before. The traditional way of pasteurization. So lulutuin mo yan sa mainit na tubig na nakalagay nakalagay sa container yung gatas, napapalibutan ng mainit na tubig, then mano-mano talaga, as in for 30 minutes, ini-stir mo, then pag tingin mo okay na, parang plastic type na yung surface ng milk, tsaka pwede na siyang ipa-cool naman, cooling system naman. But only this year, na-establish na namin yung equipment talaga for pasteurization, yung mechanized na. So far, yung market namin, karamihan talaga sa mga restaurants along the highway. Kasi associated ang pag-inom ng pasteurized with people on the go, yung mga nagka-travel. So, parang siguro gusto din nilang baunin or ipasalubong or during lunch, kakain sila. So, kasama na yon. So, for high visibility din siguro ang milk along the highway kasi nakikita may mga nakapaskil kami. Aside from livestock namin na goats, meron din kaming mga yung kakao, high value crops. Meron ding mga fruits dito, iba-ibang fruits, may guyabano, mangustin. So, years ago, kung ano kasi yung bago, parang yun ang gusto kong itanim. Like, nung sinabi na seedless mangustin, so nagtanim din kami. May longkong, meron ding, of course, yung durian, tapos yung
coconuts. Yung manure ng kambing, ginagamit namin for vermiculture. So, meron kami ditong nakaprepare na ng mga beds kasi napaka-inam naman talaga yung vermicast compared with manure, no? So, yun naman ang aming ginagamit sa fruit trees namin dito. So, umiikot lang din sa farm. For forage, talagang fully dependent kami dito ever since. Kaya lang nung nagka-El Nino, kinailangan naming mag-source out sa mga paligid namin, outside the farm. Kasi talagang grabe ang nag-dry up talaga yung mga tanim. Actually, hindi naman namatay yung mga tanim namin, pero mabagal mag-regrow. So, kailangan kumuha sa labas. Because of this small farm, we were able to acquire yung mga ibang sasakyan namin, yung pick-up namin, although hindi naman siya ganun kaganda, but nag-improve naman, meron na rin kaming Elf na second hand lang din naman, pero nagagamit namin sa operation namin dito. And syempre, yung the rest sa pamilya. Meron kaming 3 plus sa ibang farm pa namin, sa ibang area namin, meron pa kaming 7. So 10 lahat ang aming na i-employ, kasama na yung sa kabilang area namin. Kasi meron din kami doong mga yung swine, yung native na baboy, plus may lakatan. Yung mindset, na yung farming is hindi yung palaging traditional. Kailangan mong mag-isip ng bagong pamamaraan paano mo ma-improve yung iyong ginagawa na. So, hindi tayo ma-stuck doon sa kung ano na yung nakagawian. Kasi nagbabago talaga eh. Like yung climate change, yung sinasabi ko, affected talaga ang mga So, like for example, kung gagawa ka ng mga yung hydroponics na base na mga forage, so makakatulong ng malaki sa farm yon. Agri magkaroon man ng mga bagong mamumuno sa kagawaran ng pagsasaka, tayo ay umaasa na ito ay para sa mas ikagaganda ng buhay ng ating mga magsasaka at mangingisdang pamilyang Pilipino. Yes, Marie, and mga ka-agri, if you liked our episode today, you can revisit and rewatch it through these social media accounts. Tuwing Sabado, ito po ay mapapanood mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga sa mga sumusunod na broadcast outlets. Sa susunod na Sabado, samahan niyo pa rin kaming muli dito sa tuloy-tuloy nating pagtuklas at pagpapalaganap sa ganda at sigla ng agrikultura dito sa mas pinalawak at mas pinasayang Agri tayo, Saksurgent!